morning guys. Ayan, so all na naman tayo sa bahay since yesterday. Nakakainip na talaga. Pero swerte at maganda weather kaya mamaya lalakad uli ako. Ilang days na rin ako nakakalakad-lakad. Napahinga lang nung may mga sakit sila. Pero dahil nga okay na si Habi, konting upo na lang. So itong aking mga kasama ngayon. Ang aking neck pillow. Tsaka ito. Ang sarap nito mana sa ulo. Kasi nga stiff pa rin yung sa leg ko. Medyo hirap pang kumilos. Pero nakakagalaw na yan. Kumpara noon. Problema is nakakainip na talaga. Any suggestion naman guys sa mga pwedeng magawa. Kasi ang hirap mag-isip ng gagawin. Lalo pa at limited pa rin yung pwedeng gawin. Pero nakakatulong na ako sa luto-luto sa kanila kahit pa paano. Kumbaga, ginagawa ko na lang, i-start ko, tas gaya ng mga carrots, pag matigas, yung malilambot na gulay na ihiwa ko. Yung matitigas, tapos yung karne, sila na pinapahiwa ko. So, every time mag-start ako si Jonas at si Jeremy nakaalalay. So, inantay ko muna sila umuwi minsan. Or minsan si Habi pag-uwi. Tapos katatapos ko lang din gawa ng report ko sa EI. Importante yan kasi dapat yan every 2 weeks para sa employment insurance. While waiting. Ayan, kahapon, nung ginawa ko nagdilig lang ako ng halaman kahapon. Pero yung halaman na sa taas, yung mga halaman sa baba, hindi pa. Kasi medyo marami yun Siguro mamaya magandang. Mamitas tayo ng dahon sa baba. Sa mga succulent kasi kapag pinitas mo yung dahon niya at inlagay mo siya sa lupa or ang tawag mo doon, kahit sa tubig lang na nakaano sa may siranarap, nakatusok yung dahon ng succulent, mag-uugat. So propagate tayo ng mamitas tayo ng mga pang-propagate. Kasi wala akong ginagawa. Tsaka ma-check din yung mga halaman sa baba kung kamusta. Medyo tagal na akong din nakapunta sa baba. Ngayon okay na. Pwede na ako maglakad-lakad. Tapos mamaya siguro after lunch. Maga pa naman, alas 10 pa lang. After lunch makapaglakad-lakad. Habang nag-aantay kay Habi. So, yan guys. Usually ito yung mga kaya ko nang gawin kapag yan, nakakapagligpit na ako, nakakapaghugas-hugas na ako ng mga kaldero. Wag lang yung mabibigat namin kaldero. Pero ito mga to kaya ko ng hugasan. Tapos pag natuyo, ligpit. Tsaka punas-punas ng counter. Kasi alam niyo naman yung mga bata, pag nagluto, yung mga talsik-talsik medyo hindi na naasikaso. So yun, nakapaghugas na nga ako nun. Dry na yan, iano ko na lang. Kanina yung pag-gising yan ang inuna ko. Tapos walis-walis ng konti kasi nung weekend hindi nakapaglinis dahil nga may mga halos kagagaling na sasakit. So walis, pero hindi ko naman siya winawalis ng talagang todo walis. Mawala lang yung alikabok kasi hindi pa naman ako makayuko ng todong yuko pa although kaya naman na. So ayun, magpunas lang ako. So yan, usually ganyan lang naman ng mga rito. Konting ligpit-ligpit lang para hindi tumagal, tumambak yung ligpitin ba. Tapos yun nga, yung kanina ka-message ko yung coworker ko sa dati kong trabaho. Nangangamusta. Sabi niya, kung okay na raw ako, sana naman daw makapasyal ako doon sa dati kong trabaho. Kasi doon sa mga nanonood dati, ako yung chef doon sa retirement home doon. That was, almost 2 years ago, nung umalis ako doon, bumalik ako sa dati kong work.
Sabi ko nga sa kanya, kung ano lang kung, ano bang tawag mo doon? Kung okay ang palakad ng company, malamang nagstay ako ron. Medyo marami kasi naging conflict sa palakad nila na hindi ako agree. Syempre, most iniisip ko yung mga residente. Sabi niya, pasyal ka kasi sabi niya, hinahanap ka ng mga residente. Sabi niya, ibang-iba talaga nung nandito ka. Kaya sabi ko nga nakakatuwa naman na although yung mga iba kong coworker din doon, yung mga ibang Pinoy na hanggang ngayon tumatawag para naman sila na kamusta. Iba nakakapag pa naman kami sa Facebook, message. Pero ito yung matanda na naming isang kusinero. Siya, puti. Sabi niya, iba-iba na yung quality, pero sabi niya yun, ng company, wala naman daw siyang magagawa. So, sumusunod lang din sila. Kasi kahit paano na naayos namin yung takbo ng kitchen. Kaya nanghihinayang ako ron. Naawa ako sa matatanda nung umalis ako ron, pero no choice. Kailangan. So, sabi ko kay Habi, kapag ka naging okay na yung yung may clearance na ako, sabi nga sa kanya ako, pwede ako pumasyal doon. Sabi niya, sige, sabi niya, para mawala daw inip ko. Kasi totoo naiinip ako. Kaya kapag once nakapag-drive na ako, maka-visit. Kaya sabi ko, waiting ko lang yung clearance ng doctor kasi kailangan ma-move ko muna ng komportable yung leg ko bago niya ako bigyan ng clearance pagdadrive. Kaya nga siguro isa sa nakakainip yung kasi talagang no choice, wala ka talagang pupuntahan kapag ganito ang sitwasyon. Kaya sabi ko, sige, pasyalan ko kayo dyan, makamusta yung matatanda, pero kailangan ko rin mag-message muna dun sa manager, general manager, kung allowed ako pumasok. Kasi syempre, diba, hindi naman ako empleyado, hindi ako basta-basta pwedeng pumasok na lang gaya dati. So, ayun, na-share lang, nakakatuwa lang yung message niya. Kasi sabi niya, kamusta ka na, ganyan-ganyan, sabi niya, alam ko kaya mo yan. Meron kasi siyang meron siyang puppy. So sabi niya, sabi nung pangalan ng aso niya, Kobe. Sabi ni Kobe, pagaling ka, which is nakakatuwa. Tapos sabi niya, alam ko matatag ka at kaya mo lampasan yan. Yung mga word of encouragement, nakakatuwa. Kasi meron sa punto sa time ngayon na lalo na iinip ako, hindi ako sanay nang nasa bahay lang. Dumarating yung alalahanin mo na, kailan kaya makabalik ba sa normal. Tapos share ko lang din, sumali ako doon sa group ng Chiari Malformation Support Group. Para makita ko yung progress ng iba. Kasi merong iba, mas naging worse daw. Yung iba, okay. So ginagawa ko, yung mga negative, pinapas ko. Hindi ko na masyado binabasa. Nagche-check ako mostly yung mga positive side, yung mga nagbibigay sila ng encouragement. Yun ang binabasa ko para ma-uplift yung yung worries. Kaya nung nag-message siya sa akin, sinabi niya, alam ko malakas ka, kaya mo yan. Wala kang pagsubok na hindi mo makakayang lampasan. So ayun, isa sa mga plus yun. Kaya sabi ko, sige na nga. Sabi ko, kilos-kilos na. Kaya kanina nung nakaupo ako dun, nag-iisip ako, ano bang gagawin ko? Nung sinabi niya, tama nga naman. Hindi ako kailangan magpatalo sa mga gantong alalahanin na yung tungkol dyan sa sakit. Kailangan laging positive. Positive ang outlook. Kaya hindi ko pwedeng baby to. Kailangan kong kumilos-kilos. Although kaya ko nang gawin itong mga simple things. Pero kailangan ko medyo i-push ng konti pa yung sarili ko. Para mas maging makabalik sa normal. At tanggalin ang mga alalahanin sa buhay. So, ayan. Nakakatuwa lang kapag medyo malinis-linis na. Kasi kanina, greasy. Yung mga talsik ba ng mantika. Kaya kailangan mapunasan. Kapag pumunta ka, masasalat mo, malagkit. Tapos pala, stop ko muna yan. Pakita ko sa inyo yung yung halaman. Na mulaklak siya. Yan. Hindi pa namin ito inaalis. Pero by next week, tatanggalin na to. Sayang lang yung araw kasi ang ganda sana niya, Gustong gusto nila yung araw. Ito rin ang mulaklak, kagabi siya bumuka. Mga litops. Pero close uli siya ngayon. Ito naman hindi nagkasabay. Maganda sanang i-cross yan. Kaya lang naunang namulaklak to. Ito ngayon na sumibol.
So yan, bababa na kasi magsa-set up na kami dyan ng Christmas tree next week. Ito yun, ito yung mga dahon na propagate. Pag kami nalalagas dito, nilalagay lang namin. Yan, yan meron bago sibol na naman. Yan. So yan, ganda ng tignan kapag maaliwalas na. Ito nga sana meron kaming patungan ng mga charger, pero dito kasi mga charging namin. Kaya kapag lahat nagcha-charge dyan na cellphone, nakahilera. Yan, nilagay ko, tinago ko na yung mga gamot. Nilagay ko na sa loob ng cabinet sa pantry. Ganda na pag maaliwalas. Mas nakakaganang pakiramdam pag nakita mong maaliwalas yung kusina. Kasi nakapagwalis na ako. Just imagine guys, ano lang yan, 1 week lang hindi nakapagwalis. Ganyan na siya. Yun na yung mga halaman dito sa baba. Sobrang lago. Kaya kailangan talagang pitasin na. Ito kailangan to maripat eh. Ito. Inisip ko na pwedeng pitasin. Parang medyo alanganin siyang pitasin. Kasi kailangan kong hanguin yung kailangan ko siyang baklasin. Kukunin ko yung ilalim. Kaso baka pagka yung space hindi mo makuha yung paso. Kailangan ko ito ibaba. Pero siguro antayin ko na lang si Habi kasi mahirapan. Yan guys, puro lang to. Propagate lang namin lahat to. Iba't ibang klase to, nagkumpul-kumpul na lang. Tutuwa ako sa jade kasi ang Laguna. Gusto ko magkaroon ng malaking ng jade paso. Kaya hayaan ko lang siya lumago pag na malaki na, tsaka ko siya ililipat. Ayan, natin na niya. Mula lang yan sa isang dahon. Kasi yan, naglalabas siya ng bago. Ito. Ito, propagate lang din to. Tsaka yan. Nakakatawa lang pag nakita mo talagang nag-ano sila eh. Nag-strive. Ito mga propagation na to medyo siya. Humaba. Ayun o. Kaya ito pwedeng pitasin to. Itong mga dahon na to. Kasi puputulin yan. Panibagong itatanim dito. So yung mga nasa ilalim niya pwede ng pwedeng tanggalin para ma-propagate. Yan. Kailangan buo mo makukuha yan. Yan.
Kasi ito, napansin ko, humaba na siya. So, yung katawan niya, wala nang dahon talaga. Kaya pwede natin propagate din. Ayan. Ayan. Ito, puputulin na to. Panibagong tanim na. Hanap pa ako eh. Ito pa pala. Pag ganyan humahaba na siya, ayun meron siyang tumutubo sa babang maliliit. Ayan. So maglalabas ng bago na yan. Pwede mo natanggalin. Ito yung magagandang i-propagate makakapalang dahon. Mas mabilis siya. Hello guys, dito na siya. Nanonood ng balita. Antok na. Nakakatulog din habang kumakain. Meron siyang cheese at chakra. Tapos gatas. Second day pa lang ng work. Hindi pa rin kasi ganun full yan. Bumabalik yung lakas ng katawan niya. Wala na akong lakas. Napupuwet siya sa yung bigla siya sasabihin sa gabi. Yan, nagigising siya ng alanganing oras, madaling araw. Hirapan mapagpuyat, lalo pag pang umaga siya eh. Sa labas ka ba uli kanina? Hindi naman. Ayan. Kulimlim na naman. Medyo malamig na, pauwi na rin sa Jermaine tumawag. Inutusan ko lang bumili ng bell pepper kasi pag may menudo ako. Eh, wala palang bell pepper na. Naubos na kahapon. Umuwi na ba si Jermaine? Nandun na sa store. Pumunta na sa store? Diretso na doon na siya bumaba para mas maglalakad na siya pa uwi. Mga guys, kagigising lang niya. Untok pa. Naya niya matulog, ayoko eh. Pagod, busy sila. Ako ayun, maghapon. Nakakainip dir, tumambay. Hirap tumambay sa bahay, lalo pag walang magawa, kaya hangin na yun. Bisi-bisihan ng konti. Kahit pa paano na libang-libang. Anong pinagagawa mo? Ayun, linis-linis ng counter, walis ng konti. Tapos namitas ng mga ilang dahon dun sa baba. Kaya lang kailangan ibaba yung ibang yung bin. Kaya sobrang dikit-dikit na. Ang hirap pag dinampot mo gano'n, enlit ng daliri ko, di ba? Obvious naman. Pag ginano mo yung kailangan malaki yung kamay para makuha yun nasa ilalim. Ay, nako. Nagtutripa mo na naman ako. Diyan ka magaling nagigising ka pag kalokohan Ha? Mapahinga ka ba? Sabihin na naman niya hindi. Hindi ako nakatulog Totoo mo, nakailang silip ako sa taas, tulog na tulog siya Ngayon lang bumaba Mahilig ka siguro manilip na ng bata ko. Ang tulad mo sa iyo. Ay nako. Nag-text nga rin kanina si Tony. Kamusta? Pasyal naman daw ako sa sa Seaton. Bakit? Tagal ko na din napunta doon, di ba? Lagi ako nakakako, papasyal. Hindi ako nakakapunta. Nakamusta lang din sila. Sabi niya, nami-miss ka na nila rito. Ibang-iba talaga. Nahanap daw ako ng ibang mga residente. Wala Sabi ko pag nabigyan na ako ng clearance makapag-drive. Pwede na. Wala na akong magawa Tagal pa yun. Kaya nga, antay mo na ako ng clearance Hindi naman ako magdadrive kung hindi ako bibigyan ng okay ng doktor kasi bawal. Hindi nga makapag-shoulder check. Puro kaliwa lang, shoulder check. Pag kanan, wala na. Dapat siguro bumili ako ng malaking side mirror there. Yung parang pang truck. Para hindi na ako mag-shoulder check. Yun malaki. Mahabang yan. Kita ko yung buong likod tsaka gilid.
Ay, nako. Tapos ayun, nag-ano na ako. Nakapaghiwa na rin at nakapagsalang na ng ulam. Yan. Menudo. Wala pa si Jonas, mamaya pa. Kasi si Jeremy ang aking tigakuha ng mga kailangan. Ayun ang assistant ko. Sarap ng higa. Pagod sa school. Sabi ni kuya mo, kailangan mo pa raw yan. Pinapatapong ko na. Ano mo yan? Naku, tatambak mo lang yan. Kung di mo kailangan, ano mo na. Kailangan ko ko. Isa lang? Isa pa. Isa pa? Good luck. Kailan pa yun? Pag nag-print pas daddy mo. Yan, di na ako nakapag-vlog kasi kaadis lang ng bisita na hindi sanay sa camera yun eh. Dumalaw yung chef ko, yung isa naming cook at saka yung dining supervisor. So, ayun, nakakatuwa, chika-chika. Tapos pinag-pray ulit. Naku, nakita niyo yung vlog last time na nagdasal yung chef yun. Pinag-pray niya ulit ako. Sabi ko, that's what I needed the most. Sobrang Sabi ko lagi mo ako pinapayak pag nagdadasal ka. Talaga nakaka-touch yung mga niya, yung mga messages niya. Kaya ayun. I don't know, ngayong araw na to, daming messages, yung katrabaho kong isa sa dating trabaho. Kasi yung mga iba kong co-worker kanina, nagtawagan din sila. Mga nangangamusta. Nakaka-happy lang. Yung pagka yung meron ko nakakausap, nakaka-uplift talaga. So ayun. Nayok lang kumain. Nayok dumating sila. Nagluluto ako. Eh, di na raw sila kakain. Dumaan lang sila talaga. Kasi tumawag sila sa akin. Sabi niya, okay lang bang dumalo kami? Sabi ko, yeah, sure. Tapos pagkababa ang phone, saglit lang, nagdo-doorbell na. Pero thank you, Chef Lisa and Beverly sa pagdalaw. Dapat kasama sila last time nung bumisita yung iba namin katrabaho. Pero hindi sila kasama dahil nga nag-snow. Ngayon maganda weather. Hain na yung dalawa. So yan, nakakain na kami ng dinner. Nakapag-dessert na rin. Dinala na ako ng mga kasamahan ko. Dessert. Nakain na namin iba. Sarap. Thank you. Thank you sa pasalubong. Iba ba siya? May egg tart. Cheesecake nga ba yun na vanilla o vanilla cake? Ewan ko hindi ko nakita. Tapos, ito. Nakain na rin na Jonas at saka na Jermaine iba. Ano yan? Ano pa naman? Pork ba, Jermaine? Parang siopaw siya na asado pero Chinese kasi talaga yung gumawa. Kaya, ayan. Tapos ito, chocolate. Quality bev naman. Birdies. May prutas pang binigay si Lisa eh. Yung kulay green siya na parang plum na maliliit pero lasang champoy pag kinain mo. Sarap. Parang kumain ng champoy. Kaya alam, di ba sanay ka ng champoy na dry yung champoy, di ba? Na, ganyan, tsaka lalaki. Asan ba, nak? Patingin nga, nak. Parang Tapos crunchy siya eh. bunga ng tuba-tuba. Tuba-tuba. Ito tinikman namin. Sabi ko, tikman nyo. Lasa ito. Plum nga ata ito. Maliliit na plum. Maliliit na plum? Kinakain na ba kagad yan? Iba-iba naman klase ng plum eh. Ayan, galing talaga sa dala ng kapatid ni Lisa. Kaganya. China. Galing talaga yan? Wala, kaya nga wala. Kaya wala kang makakuha nandito. So, ayun. Ano naman ang araw ngayon? Naging mabilis ang araw ko today. Busy. Nagigilos ako eh. Kaya lang after, sumakit talaga eh. Pero uminom ako nung pain reliever, buti na lang kasi may mga bumisita. Kahit pa paano maganda yung pakiramdam ko. Siya tulog. Pagod eh. Saan ako naputong? Pag nasandal tulog. Ay nako. Kaya sabi ko sa kanya
Ang hirap din ka ako na ganito yung ano ka. Except today, naging ano nga. Kasi nga, inisip ko tambay. Ito na magagawin ko. Araw-araw nag-iisip ako ng gagawin eh. Kapag ka wala ka, okay lang yung ano eh. Yung halimbawa, bakasyon ka talaga. Ayan, pwede ka lumabas. Gawin mo yung gagawin mo. Alam mo, may limit kasi yung araw. Parang 2 days, 3 days ka lang. Parang nakaset na kagad yung utak mo. O, ganito gagawin ko, ganito. Tapos sa sitwasyon ko nga, kasi limited yung pwede kong gawin. So kahit gusto ko magkalkal, maglinis ng maglinis, o magano para lang maging busy, hindi pwede. Kaya yun ang mas mahirap. Kung meron kang inaalaga ang bata or naggalik sa trabaho, pwede kang magluto maya. Pwede kang mag-bake. Hindi. Kaya lalo ako naiinip. At least kang ina, nakawalis-walis, nakapagpunas-punas. Na-check niya yung mga halaman niya Mga sa halaman, nakababa rin. Tagal ko din nakababa. So, yun. Kailan mo rin nadiligan yun? Ni-stress nga eh. Ay, ni-stress. Para lumabas yung kulay lahat, naging berde. Dati may pink, may mapula, merong Pag ni-stress daw eh. purplish ang Kaso kulay. minsan nakakaawa eh. Kaya didiligan mo eh. Oo. Hindi may stress eh. Ako eh, punong-puno yung ano eh. Halos dikit-dikit na sila eh. Ay, doon sa ano, sa bin. Sa bin. Ayusin natin sa weekend. Kung Hindi, wala weekend, akong pasok. magkakabit tayo ng ano, diba? Christmas tree. Nahin natin ng Christmas tree. Kailangan di baba yung mga halaman na nandito. So, yun lang naman ang araw namin. Araw ko, mostly. Kasi siya, pag yung trabaho, yun na. Parang ang bilis na ng oras sa kanya eh. Sa kanila Gera na lahat. yung gera. Ay, talaga. Yan ang Kayo. literal na buhay. Lalo sa sitwasyon ko ngayon. Tapos yun nga, thankful sa mga taong nakakaalala at sa mga prayers. Tapos ano nga pala siya, nag-join siya ng ano, ng Binanggit ko yung Chiari na support group. Kaya medyo naiintindihan niya na yung kanyang sitwasyon. Medyo. Kasi parang feeling mo ano eh, yung bakit ganun, bakit ganyan. Marami kang tanong. Kasi hindi mo alam kung ano yung tungkol dun eh. Ang dami, kumbaga hindi lang siya basta-bastang birth defect or what. Ang dami niyang pinagmumulan, ang daming pwede maging side effect. May negative, mas maraming negative pero kung ngani mo, no, sa Pilipinas parang wala naman ako na... Wala akong narinig. Dito ko nga lang narinig. Hindi ko nga alam yung kayari na yan. Tapos yun nga, since nagbasa ako ng ano, so naging aware ako na sabi nga ano, kasi nag-comment din ako ron eh. Tanong ako sa kanila gaano katagal ang process. Iba daw 5 months bago nawala yung nasa leg nila, yung stiffness. 5 months? Tagal. Yung isa 9 months na siya, nag-ano lang siya, nag-physical therapy. Pero once in a while, nagkakaroon pa rin siya ng stiffness nung... Pero yung sa ulo, yung sakit? Iba-iba. Meron iba, parang migraine. Yung iba, gaya sa akin, occipital na nerve pain. Pero may nag-comment doon, pareho nung nararamdaman ko na parang kala mo may mga bukol-bukol sa unan. Akala ko, ano... Kaya kahit pa paano naintindihan ko na hindi ako nag-iisa. Marami akong kasama. Yun yung mga bagay na... or ano na medyo nakakapagpagaan ng kalooban mo kasi naiintindihan mo na hindi ka pala nag-iisa. Sa dami na mas matindi yung ano, yung nangyari sa kanila. Iba, hindi na nakakalakad. Yung iba nabulag. Nabulag? Dahil nga sa nerve, ano? Dahil hindi ka agad na operahan. Pero may iba naman, after ng surgery, mas lumala daw. So, we'll see. Pero sa akin, yung faith na lang kay God na magiging okay ang lahat. Makakabalik sa normal. Kailangan ko, labanan yun. Kailangan mo maging, maging matibay at matatag. So, yun lang naman. At maraming salamat sa inyong pagsuporta, lalo sa mga panalangin. May mga nagko-comment pa rin, nagme-message pa rin na kasama pa rin siya sa prayers nyo. Laking bagay yung guys. Yung mga positive na inano sa amin na faith, magkaroon ka lang ng faith, nagagaling ka. Yeah, malaking bagay sa amin. Kaya nga ngayon, pinagdasal din ako nung chef namin. Sabi ko, thank you. Sabi ko, hindi nyo nga kailangan magdala ng kahit na yung prayers lang, malaking bagay na. Paano guys? Thank you for always watching. Please like and subscribe. See you on the next vlog. Bye!